Bukod sa mga kilalang personalidad at politiko, naghain din ng COC ang ilang individual. Ang iba sa kanila, agaw eksena pa. Live mula sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, sa unang alaw pa lang ng filing of Certificate of Candidacy ay tila agaw eksena na nga ang ilang personalidad, partikular dito sa head office ng COMELEC sa Maynila. Pero ayon mismo sa COMELEC ay hindi pa raw o maaga pa raw masyado para kilatisin ito kung sino ang lehitimong kandidato at kung sino ang nuisance candidates. Sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa pagkasenador, agaw eksena ang ilang naghain ng kandidatura. Gaya na lang ni Lacan Luisong Tagueyan, may-ari raw siya ng buong Pilipinas. Kaya ang plataforma niya, ako yung legitimate heirs, land owner ng 01-4, yung tinatawag na 01-4, the whole archipelago, ako yung tunay na may-ari. Buong Pilipinas? Yeah. Ika-6 na nagsumite ng Certificate of Candidacy si Tagueyan na may opinion din sa China na umaagaw sa anyay mga isla niya sa West Philippine Sea. Kasi itong Spratly Island at Scarborough Shoal hanggang sa ngayon, dinideepen nila which yung talagang tunay na may-ari. Pag-aarian ng mga Lacan Luisong Tagueyan, simula pa sa ninuno namin, our forefathers in 13th century. Ito naman si Daniel Magtira na nagpakilalang asawa raw ng isang Chris Aquino sa kanyang COC. Isa raw siyang rock star na gustong maging senador. Hindi na rin bago sa COMELEC si Merlito Ocampo Lagata, isang retiradong marine na kakandidato sa pagkasenador. Buhay na bayani raw siya at mas qualified ba kay Gat Jose Rizal. Naaliw naman ang mga nagko-cover nang bigla siyang magpropose sa aming kasamahang reporter na si Tina Panganiban Perez. Oh, gusto ko marinig ito sa around the world, ha? Walang sikretuhan ito. Walang buwan, walang biro. Buwan ito eh. Media ito eh. Seriously speaking. Kung hindi pa ako nauna sa manig, maski sa ang simbahan, pakakasalan ko itong babae. Wala raw mintis sa pag-file ng COC mula pa noong 1992 election si Lagata at 2 posisyon lang daw ang tangi niyang minamataan, presidente o kaya'y senador. 1992, I am one of the presidential candidates. 1998, I am also again one of the presidential candidates. 2001 election, I am one of the senatorial candidates. 2004 election, I am one of the presidential candidates. Sa ngayon, masyado pa raw maaga para kilatisin ng COMELEC kung sino ang lehitimong kandidato at kung sino ang nuisance candidate. Sa lumipas na mga botohan mula noong 2004 para sa pagkasenador hanggang Pangulo, nagtala ang COMELEC ng hindi bababa sa 300 nuisance candidates o yung mga na-disqualify bago pa man ang eleksyon. Alinsunod sa isang resolusyon ng COMELEC, hindi lahat ng nais kumandidato ay mapagbibigyan. Kailangan daw masala ang itinuturing na nuisance candidate. A nuisance candidate is someone whose candidacy appears to have been filed for the purpose of, number 1, causing confusion dahil pareho ang pangalan niya, or second, making a mockery out of the process, no? So parang nang-aasar lang. Maghihintay tayo ng either may magrereklamo laban sa kanila bilang nuisance candidate, or the COMELEC takes it upon itself to file a motu proprio case against that person. Kabilang sa mga katangian ng isang nuisance candidate ay ang kawalan ng plataporma, kawalan ng kakayahang maglunsad ng pambansang kampanya, at kawalan ng running mate o di kaya senatorial slate. Ayon sa isang political analyst, hindi may kakailang may mga naging nuisance candidates noon na ginawang bala ng ilang kandidato laban sa mga katunggali. Guilty dito yung ilang mga totoo talagang magkakampanya. Halimbawa, may kinukontrata sila minsan na kapaling pangalan ng kalaban. Patatakbuhin nila, siyempre maka-cause ng confusion yun sa botante. Baka may bumuto hindi iba palang tao yun. In the same manner, yung mga nuisance minsan, hindi talaga exactly pure motive. Nagbebenta talaga sila. Sa listahang nakalap ng GMA News Research, hindi bababa sa 30 ang itinuturing ng COMELEC na habitual o palagi ang news candidates tuwing eleksyon. Pero paglilinaw ng COMELEC,
Wala namang problema kung every election mag-file sila. I mean, that's their right, no? I guess ang sa atin lang is that we're also mandated to conduct orderly elections. So you can defend your candidacy, and in fact, in previous experience, we've had people argue very strongly that they were not nuisance candidates, and we expect the same thing here. Remember, just because someone calls you a nuisance candidate doesn't necessarily make you a nuisance candidate. There has to be a finding. Bukod naman sa mga kandidato, may iba pang bumida kanina, tulad na lang ng walking billboard na ito, mga banda at taga-suporta. Pag-file ng COC at pagkatapos naman ito ay may 5 araw naman daw para ang isang kandidato ay o isang nakapag-file ng COC ay mag-file naman ng petisyon laban sa isang katunggali na kaparehong posisyon kung siya ay naniniwala na isang nuisance candidate ang katunggaling ito. Samantala sa darating na Disyembre naman ay nakatakda na maglabas ng final list ang COMELEC kung sino-sino ang mga kandidato, ang mga kwalipikadong kandidato para sa darating na 2013 elections. Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.